Guys, marami pa rin po talagang nagme-message sa akin na mag-promote na rin daw po ako ng sugal para kumita agad-agad ng pera. Maging sa aking YouTube, no, umabot na rin po sila doon. Meron na rin po nag-email, nag-message sa akin doon na mag-promote na rin daw po ako ng sugal para magkaroon ng instant pera at para makapagbigay daw ako ng patuloy sa aking mga viewers at supporters ng pera po. Kagaya ng ibang mga content creator na mga sikat na vlogger, no? Sila po ay nagpo-promote ng sugal at nakapagbigay sila ng pera consistent sa kanilang mga viewers at supporters po, no? Kaya yun yung strategy nila para dumami daw po ang kanilang views at followers. Kasi nga dahil sa pagbibigay ng pera, ang dami daw po nagsishare ng kanilang content video at nakikipag-engage sa kanila po. Kaya namimigay sila ng pera. So ako guys, kailangan ko rin ng pera. So ang dami ko rin gustong bilhin at pangailangan pa for the future sa family, maging aking sarili. Gusto ko rin ng instant na pera po, no? At nagpo-promote din po ako. Nagpo-promote po ako ng produkto at negosyo, hindi po sa sugal. Yan ang pinakahit ko, yan ang pinakaayaw ko, yung pagpo-promote po ng sugal, no? Di baling kaunti lang yung views ko, hindi nila ako i-follow, no? Di baling hindi na nila i-share ang content video. So, kung ako'y namimigay naman ng pera pero galing naman ito sa pagpo-promote ng sugal, wag na. Kasi pinakaayaw ko talaga yung sugal na iyan po. So, ang dami pong nasisirang buhay dyan, napapahamak po talaga dahil sa sugal na yan. Mga pa-estudyante, mapapamilyado. So, ang dami talaga na sayang na buhay. So, nag-aaway-away na kamag-anak at mag-asawa. No? Ang dami nasisira dyan. Hindi ko lubos akalain dito sa mga kapwa nating content creator, na mga big content creator. No? Nagpo-promote pa rin po sila ng sugal. Hindi pa rin naging kontento sa kanila. Yung kumikita sila sa views, sa engagement, meron pa silang nauuto na mga ka-OFW na supporters nila na nagbibigay sa kanila ng pera na nag-sponsor. No, hindi pa rin sila nakontento. Meron pang stars, meron pang naka-appreciate sa kanila. Hindi pa rin sila nakontento. Gusto nila ng instant, one time, big time na pera, no? Yun sa pagsusugal. Personal interest ang gusto nila. Talaga, no? Kasi nga, kung meron silang malasakit, wag na silang mag-promote ng masamang gawain. Guys, masama po ang pagpopromote ng sugal. Ang sugal, masama po yan. Nakakapamak yan sa ating kapwa. Ang dami pong buhay na nasayang dyan. So, ako guys, kahit hindi na po ako kumita ng malaki, okay lang po. So, ako naman ay nagsimula dito sa YouTube at Facebook na wala ni kahit piso. So, nagkaroon ako ng kaunting followers at subscribers sa YouTube, no? At Facebook. So, pamagitan po yun ng pagbibigay ng kaalaman, hindi sa pamamagitan ng pera. Kung ako'y namimigay ng pera na kaunti at hindi consistent, yun po ay kumikita ako sa pamamagitan ng malinis na paraan. No? Sa trabaho na pinaghirapan ko. No? Hindi doon sa pagsusugal, pagpopromote ng sugal. Yung iba, hindi ako manga sa mga content creator na maraming views at followers. No? Kaya dumadami daw yung views nila dahil nagpo-promote sila, namimigay sila ng pera pero galing naman po yun sa pag-promote ng sugal. Personal interest ginagamit nila yung mga supporters at viewers nila para pumaldo sila. No, register the link. Ganun ang nangyari. Alam nyo po, yung pagpo-promote ng sugal, alam natin na masamang gawain yan. Yan po ay kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Dahil bakit natin ginagawa yan? Dahil wala tayong tiwala sa Kanya sa mga pangailangan natin. Gusto natin ng instant na pera. So, talagang dito natin itiniwala sa makamundong gawain sa ating sarili. Hindi na lang sa Diyos, no? 'Di ba? Kawalan ng pananampalataya yan kasi nga hindi po yan kalugod-lugod sa Diyos yang pagpo-promote po ng sugal. So, meron akong share sa inyo guys, no? Hebrews chapter 11 verse 6. Hindi makakapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya sa Kanya. Kaya nga yung iba dahil nagpo-promote ng masamang gawain, no? Kasi nga, kawalan ng pananampalataya yan sa Diyos. Hindi yan kalugod-lugod sa Diyos. Alam po natin iyan. Ang dami kasing napapahamak na buhay dyan sa sugal-sugal na yan. Ikaw, social media influencer. Tapos nagpo-promote ka. Then merong mga nag-iidolo sa'yo, hinangaan ka. Ang dami mong followers. Nagpo-promote ka. Kung anong ginagawa mo, magpo-promote na rin sila. Kung nagsusugal ka, nagsusugal na rin sila kasi idol ka nga nila Hindi mo alam. Ang daming masisirang buhay dyan sa sugal. Tandaan mo, pag sinabing sugal, pagpustahan, ang daming masisirang buhay dyan. Masasayang yung opportunity, yung for the future, yung pera na ibis na igamot na, ikain na sana, no, pang-aral na sana, pang-family na sana, for the future na sa kanila, napunta pa po sa pagsusugal at natalo, na-addict na
dahil ito sa mga nagpo-promote ng sugal. No? Grabe, walang puso talaga itong nagpo-promote ng sugal. Itong mga big content creator, hindi ako humanga dyan. Personal interest nila para pumaldo. No, hindi naman nakaka-proud na magkakaroon ka ng mga bagay-bagay no, na naipundar pero galing naman po sa pagpo-promote ng sugal. Nagtagumpay kayo dito sa mundong ito. Pero yan po ay pansamantala lamang. Hindi yan ang tunay na katagumpayan at kapayapaan. No? Grabe guys, ipagtatiwala natin sa Diyos. Hindi pa rin tayo naging kontento sa views na kinikita dahil ang dami nyo pong followers at views na nauto pang mga KFW no, na nagbibigay sa inyo, nag-sponsor sa inyo. Hindi pa rin kayo na kontento, nag-promote pa rin kayo ng sugal. No? So ganito yung kainat na no, sa mga taong hindi kontento at talagang gahaman sa salapi. So meron akong share sa inyo guys. Hebreo chapter 13 verse 5. Iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, sabi ng Diyos guys kung tayo ay naniwala sa Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. So wag lang tayo magsabi na naniwala ako sa Diyos pero hindi naman nagtitiwala. Itiniwala nila ang kanilang mga alalahanin sa buhay doon sa makamundong gawain. Maging sa kanilang sarili, hindi na lang sa Diyos. Ang sabi ng Diyos dito, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Ibig sabihin guys, hindi na tayo iiwan pababayaan kung tayo ay nasa Kanya, kung tayo nagtitiwala sa Kanya. Bakit hindi na lang tayo makinig sa Kanya? Bakit di na lang tayo maging kontento? Talagang kinakailangan pa talaga natin gumawa ng masamang gawain dahil sa sakim, sa salapi, sa personal interest. Ang dami nito. Maging sa gobyerno, nakakalungkot. Ngayon, personal interest talaga. No? Dahil sa fame, dahil sa kapangyarihan. Guys, nakakalungkot. Lahat tayo dito ay pansamantala lamang. No? Yung ating purpose dito ay yung ma-honor si God. No? Na tayo nabubuhay dito sa mundong ito. Pero ang ginawa natin, gumagawa tayo ng masama dahil sa personal interest. Dahil sa pera na iyan, ang dami napapahamak. Hindi na lang tayo umaasa sa Diyos na gumawa ng tama at mabuti. Si Lord na ang bahala sa ating paggawa ng mabuti. No? Grabe guys, ang dami pa rin talaga napapahamak na kapwa ko, tao dahil sa sugal na ito. No? So yung taga dito sa amin bago pa lang nasira ang buhay niya. Napakasayang, no? Kasama ko dito sa bahay, nakabanding ko. So bata pa yon. And then may tsura, no? Matangkad, kakatapos lang sa pag-aaral. And then talentado. Pero yung mga pangarap niya nawala na lang bigla dahil sa pagsusugal, sa addiction sa bisyo o anuman yan na nakasira sa buhay natin. Iwasan po natin yan. Sayang ang buhay natin, sayang pamilya. Kawawa. So magtiwala tayo sa Diyos sa lahat guys. No? Ipagkatiwala natin sa Kanya. Lahat ng masamang gawain natin, alam mo may kahinatnan yan, ang masamang gawain natin. Anong mangyari? Mapapahamak tayo dyan. Meron ako share sa inyo, no? So, Kawikaan, chapter 14, verse 32, mapapahamak ang masama. Bakit? Dahil sa kanyang masamang gawain. O diba? Mapapahamak tayo. Tandaan natin yan. Kahit ako, naranasan ko rin yan. Napapahamak ako dahil sa mga masamang gawain ko. No? Ngunit ang mga matuwid ay iniingatan dahil sa kanyang pagkamakadiyos. Huwag mong sabihin na ikaw ay makadiyos pero masamang gawain naman ang ginagawa natin. Na kaya naman, no? Huwag mong sabihin na ikaw ay iingatan dahil matuwid ka pero ang ginagawa naman natin ay masamang gawain. Guys, maging malasakit tayo sa ating kapwa. Pag alam natin na masama ito, ikakasama sa ating kapwa, huwag na natin gawin, lalo na yung pagpapromote ng sugal na iyan. Be matured enough, matatagumpayan lang natin ang kapayapaan, ang kasaganaan, kasiyahan, ang maturity sa pamagitan lang po, only Jesus Christ. No? Sa pamagitan lang po ng pagsunod sa Kanya. No? Mahirap ba sumunod, maging mabuting tao? So, panghawakan natin yung promise ng Lord. 'Di ba? So, wag tayong gumawa ng hindi kalugod-lugod sa Kanya. So, yung mga talagang hinangad natin, ninais natin, ipagkatiwala natin sa Kanya. Sana bahala, gumawa tayo ng mabuti at tama. Kumikita tayo dapat sa marangal na paraan, sa malinis na trabaho tayo dapat kumikita. Namimigay tayo sa ating kapwa, tumutulong tayo dahil sa pera na yun ay pinaghirapan natin sa mamagitan ng malinis na kaparaanan.
No? Gumawa tayo na mabuti, ibibless din kaya tayo sa Lord. Magulat ka nang dahil sa kabutihan mo, dahil sa kasipagan mo, dahil sa kabaitan mo. Binibless ka rin, binibigyan ka rin ng kapwa mo. Kaya ka binibigyan kasi blessed ka rin sa iba. 'Di ba? So, yun lang ang ma-share ko sa inyo dito, no? Na sana po guys, ipag-pray natin ang bawat isa, lalo na po yung mga kapwa nating content creator na nagpo-promote ng sugal o maging sa sarili natin na ipag-pray natin na iwasan natin yung masamang gawain, lalo na yung pagsusugal para hindi na po, walang madamay o masirang buhay po. Sayang po talaga. No? So, walang maganda maidudulot yung pagpopromote ng sugal po. So, ilan po ma-share ko sa inyo dito. Sana po meron kayo naintindihan, natutunan sa video na to at sana po nakatulong guys. At kung nagustuhan nyo yung video, share nyo na po tong video na to at follow nyo na po ang ating YouTube channel at Facebook page. So, ilan po guys, ako po si Chris TV. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. God bless!